higit. Tarakli! Kasabay po ng matinding traffic ngayong huling Biyernes bago magpasko ang mahabang pila sa iba't ibang bus terminal. At simula po bukas, papayagan na ang mga provincial bus na dumaan sa EDSA sa mga piling oras. Mula sa Maynila, saksila si Jamie Santos. Jamie? Pia, 6 na araw bago Pasko, punuan na nga ang mga bus terminal sa Metro Manila tulad na lamang ng terminal na ito dito sa Sampaloc, Maynila na alas 5 pa lamang ng hapon ay dagsana. Ang mga pasero, marami kasi ang umuna na ng biyahe para daw mas merry ang kanilang Pasko. Umaabot na sa labas ng terminal na ito ang pila ng mga pasahero sa dami ng dumating ngayon para humabol sa mga night trip. Sunod-sunod ang dating ng mga pasahero, kaya naman sa labas ng terminal, nagkaka-build up na rin ang mga sasakyan. Marami kasi ang nagbababa ng pasahero sa terminal. Lahat nais makauwi sa kanilang probinsya ngayong Pasko. Ngayong gabi nga, higit 3,000 pasahero na raw ang dumating para umuwi sa mga probinsya panorte. Fully booked na sa terminal na ito ang lahat ng night trips. Pero wala naman daw dapat ipag-alala dahil may mga available pang biyahe sa mga morning trips. 95 na bus ang bumabiyahe sa terminal na ito araw-araw. Para sa inaasahang dagsa sa Christmas season, nagdagdag na raw sila ng 10. Tuloy-tuloy po yung dating ng mga pasahero natin na lalo-lalo na yung mga walang reservation. Yung iba ma'am, nag-chance passenger, lalo na yung mga hindi nakaabot, lalo at malakas yung ulan kanina na traffic. Yung iba naman, sumakay na sa mga extra buses namin. Yung mga buses natin, ma'am, sapat naman yung ma-accommodate naman natin lahat. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, inaasahan na mahigit 180,000 na pasahero ang babiyahe ngayong araw. Bukas hanggang bago magpasko naman ang inaasahang dagsa ng mga paserong uuwi ng probinsya. Bukas po ang po namin talagang fully book, 20 hanggang 23. Ayon sa pamunuan ng PITX, bawat kumpanya ng bus ay nagdagdag ng hanggang 4 na bus kada araw kaya hindi raw magkakaubusan ng masasakyan. Pero bago pa man dumagsa ang mga pasero, may ilan na maagang pumunta ng terminal. Gaya ni Rosie na hindi maitago ang saya habang nag-aabang ng biyahe papuntang Pangasinan kaninang umaga. Ilang taon kasi nga hindi kami nagpasko, hindi kami nag-New Year doon. Nga 20 years ata, ganun. Kasi elementary pa lang mga anak ko, di po na nakapag-graduate ngayon. O tapos na umuwi na kami sa bahay namin, sama-sama ulit. Bitbit din niya ang ilang pasalubong para sa mga kaanak na matagal niyang hindi nakita. Ayan po, tuyo, isda, ayan ang hipon, yan po. Hipon. Mahigpit na binabantayan ng pulisya ang terminal para sa seguridad ng mga pasahero. Bukod sa pag-check ng mga bag, nariyan ang mga K9 unit. Mayroon ding help desk ang PNP para gabayan ang mga pasahero. Punuan at fully book ang ilang biyahe sa iba pang terminal sa Metro Manila. Gaya sa isang bus terminal sa Cubao, Quezon City, nang fully booked na ang mga aircon bus papunta sa ilang lugar sa Bicol Region. First come, first serve basis naman para sa mga ordinary bus. Dahil magpapasko, pansamantalang papayagan ng MMDA ang provincial buses na gamitin ng EDSA para sa inaasahang dagsa ng mga pasero. Simula December 20, papayagan ng mga provincial bus sa EDSA mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. Pero mula December 24 hanggang January 2, 2026, 24 oras silang papayagang dumaan sa EDSA. Papayagan ding huminto ang mga provincial bus mula North Luzon sa mga terminal sa Cubao, Quezon City, habang sa PITX at Pasay naman ang mga galing South Luzon. Bukod sa mga bus terminal, dagsa na rin ang mga tao sa NAIA. Gaya ng pamilya ni Larry na excited ng magpasko sa Hong Kong kasama ang asawang OFW na si John. Hi, Tatay! Kahapon, umabot sa mahigit 160,000 ang paserong dumating at umalis sa NAIA. Pia, hanggang December 23, inaasahan yung dagsa ng mga pasero sa terminal na ito. Tuloy-tuloy naman daw yung kanilang biyahe ngayong Pasko, maliban na lamang sa December 31 na hanggang alas 11 lang ng umaga ang kanilang biyahe. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.
Arestado ang 2 suspect sa pagpatay sa 5 taong gulang na babae sa Tanawan, Batangas. At batay sa investigasyon, ginahasa pa umano ang biktima. Ating saksihan. Pinaglalamayan na ang 5 taong gulang na si alias Zel matapos matagpo ang wala ng buhay sa barangay Maugat sa Tanawan, Batangas. Ang batang biktima may laslas sa leeg, walang saklot sa katawan at nakabalot ng sako ng matagpuan ng kanyang ama malapit sa isang creek mag-aalas 6 ng umaga noong Miyerkules. Bago ang insidente, inaya ang biktima ng kanyang kalaro na maglaro sa bahay ng kanilang kapitbahay noong Martes. Ayon sa ina ng biktima, pinagbawalan na niyang pumunta ang kanyang anak pero pinipilit pa rin siya ng kanyang kalaro na sumama. Dinaragan ko pa nga ng mata ang anak ko, sabi ko, sumama. Nagtitiklo po ako. Hindi ko naman tinakasan ako. Pero hindi na umuwi pa ng gabing yun ang batang biktima. Pasado 6 ng gabi, sinimula ng hanapin si Zel. Pero kinabukasan na siya nakita na wala ng buhay. Naaresto naman sa follow-up operation ng pulisya ang suspect na kapitbahay ng mga biktima, gayon din ang isa pang may edad na suspect. Sila ang sinasabing gumahasa at pumatay kay Zel. Nakuha din natin yung suot ng suspect na jersey na nalabahan na, pero may mga blood stains na itong suspect na nga ito ang probably na ang author ng crime. Hindi na iniharap ng pulisya sa publiko ang 2 suspect na mahaharap sa kaukulang reklamo. Panawagan ng mga naulila ni Zel, hustisya para sa kanyang pagkamatay. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Hihiling po ang ombudsman ng cyber warrant para sa mga gadget ng namatay na dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ang DILG naman gustong ipa-DNA test ang bangkay. Saksi, si Bea Pinlac. Isang walang malay na babae ang natagpuan sa ilog sa baba ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Ilang oras din itong pinagtulungang maiangat mula sa bangin na nasa 20 hanggang 30 metro ang lalim. Pasado 12:00 ng hating gabi kanina nang maiahon ang katawan na balot na ng foil. Isinama sa pagangat ang naiwang tsinelas. Pasado 12:00 rin ng hating gabi, idiniklara siyang patay ng isang doktor. Saka dinala sa isang punerarya sa Baguio City. Ang narecover mula sa bangin, kinilala ng driver nito na kay dating Public Works Undersecretary Catalina Cathy Cabral. Kwento ng driver ni Cabral na si Mang Ricardo Hernandez sa pulisya, alas 10 ng umaga kahapon, napadaan na sila sa Camp 4 ng Tuba. Sabi daw niya, hinto muna sa gilid, bumaba siya. Akala ng driver nagpapahangin lang. Sinicheck daw niya yung paligid. Ay maya, mga 12 o'clock, may dumating na pulis. Sinabihan sila na bawal po dyan. Baka makasidindi kayo, malis po kayo dyan. So, dahil may pulis na sumito sa kanila, umakyat sila ng Baguio. Tumuloy muna sila sa isang hotel sa Baguio City at kumain ng tanghalian. Pero bandang alas 2 ng hapon, nag-ayaraw ulit si Cabral na bumalik sa parehong lugar at nagpaiwan. Sabi daw ni Madam, madam muna ako rito. Nagpaiwan. Sinabi daw niya sa driver na, dito muna ako, hanap ka muna ng ano dyan, para mapuistohan mo. Sinunod umano ng driver si Cabral at nagpalipas ng oras muna sa isang gasolinahan sa di kalayuan. May mga residenteng malapit sa gasolinahan na nagkwentong nakasalamuhan nila ang driver. 2 beses pa raw siyang bumili ng sigarilyo sa tindahan. Nang balikan ng driver si Cabral sa lugar na pinag-iwanan sa kanya bandang alas 5 ng hapon, wala na raw doon si Cabral. Kaya binalikan umano ni Mang Ricardo ang pinanggalingan nilang hotel sa Baguio City. Pero wala rin doon ang dating undersecretary. Bumalik siya sa Camp 4 pero wala pa rin doon si Cabral. Kaya nagpatulong na siya sa pulisya pasado alas 7 kagabi. Hanggang sa may nakita na ngang walang malay sa bangin bandang alas 8 kagabi. Ayon sa mga kawani ng Tuba Fire Station na isa sa mga rumisponde sa insidente, may nakitang sugat sa katawan ni Cabral. Nakita namin sa baba as in fetal position. Tapos yung yung katawan niya, yung mga buto niya sa paa, durog na. Ang bangkay ni Cabral dinala sa punerarya sa Baguio City na bantay sarado ng pulisya at NBI. Nagkainitan pa sa punerarya dahil ang nais ng asawa ni Cabral, mapabilis ang proseso ng pag-uwi ng bangkay sa Metro Manila. Hindi pa rin daw napipirmahan ang death certificate nito. Kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Pero sa sulat ng Justice Department sa NBI,
iniutos nitong i-autopsy si Cabral sa lalong madaling panahon dahil sa mga anilay kaduda-dudang pangyayari kaugnay ng pagkamatay niya. Giit ng asawa ni Cabral, hindi nila bibigyan ng basbas na ma-autopsy ang labi ng dating undersecretary. Siguro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Nagdudusa na kami tapos ito mga ramdaman mo, pahirapan ka pa. Kilala ng anak ko kaya nagbigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? Kaya lang gusto namin, magpapasko. Makasamahan man lang namin asawa ko yung Pasko. Bukod sa autopsy, gusto rin ni DILG Secretary John Vic Remulla na isailalim ang labi sa DNA test. Baka budol play di ba? Baka ibang katawang ginamit, sabi ng pamilya, sila na yon. Pero baka tumakas sa ibang lugar. Di ba? Marami kasi nag-take ng death certificate So naninigurado lang kami na siya talaga yan. Pag-aaralan daw ng PNP ang mga susunod na hakbang. Sa ngayon, itinuturing na ng PNP na person of interest ang driver ni Cabral na huli niyang nakasama. Ayon po sa investigation ng Regional Director ng Pro Cordillera, dahil labag daw po sa human nature na yung principal o yung VIP mo, iiwanan mo sa isang liblib na lugar, alam mo naman na yung bag at yung cellphone ay nasa sasakyan ninyo at bakit babalikan mo siya after 1 or 2 hours. Naniniwala naman ang pamilya ni Cabral na aksidente ang nangyari at walang foul play. Nagpunta siya dito para mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Magkausap pa kami nung before that day Sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umaten nung ICI meeting? Iniimbestigahan pa ng pulisya kung ano ang tunay na nangyari. Pero suspecha ni Caloocan Representative Egay Erice, merong foul play. Kaya maghahain siya ng resolusyon para mag-imbestiga ang Kongreso. Marami kasing tatamaan kung magsasalita si Yusek Cabral dahil siya'y nakakaalam ng mga insertions kung sino yung mga proponents. Siya nakakaalam. Isa sa mga nasa sentro ng investigasyon sa multi-billion corruption sa flood control projects ng DPWH si dating Undersecretary Cabral. Sa testimonya ng kasamahan niyang si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si Cabral daw ang namamahala sa pamamahagi ng allocable funds o pondo na inilalaan sa budget para sa mga proyekto ng mga mambabatas. May kapangyarihan daw si Cabral na magpasok ng mga proyekto ng mga mambabatas sa budget ng departamento bago pa ito isubmit sa Kongreso. Kapag nirelease na ang budget, makakakuha daw ng komisyon ng isang mambabatas, pati na rin ang ilang DPWH officials at engineers. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Humarap din si Cabral sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, pero wala siyang itinurong pangalang sangkot sa anomalya. So you believe, you support the statement of the former secretary that indeed there are ghost projects? Yes, Your Honor. And can you identify those contractors who are involved in these ghost projects? Hindi ko pa po alam dahil may nag-o-audit po. Baka po yung director namin ng internal audit na nasa likod makakapagsabi po kung ano po yung resulta ng audit. Humarap din siya sa ICI, pero hindi na siya sumipot nang muli siyang ipatawag nito. We were hoping to talk to her and tell us what she has done or what she knows. Sana, para confession sana, but hindi siya sumipot sa amin kasi we felt na she can still change. It makes the work a bit more difficult now than it was before kasi you don't have the person who may be a source of information, no, implicating other individuals. So, yun, sa bandang yun. Pero din namang ibang tinitingnan na anggulo ang ating mga investigador para alamin kung meron pang ibang pagkukunan ng impormasyon na maaaring gamitin at maging kapalit nung salaysay ni Yusek Cabral. Bago masawi, humarap pa sa Office of the Ombudsman Prosecutor si Cabral noong December 3. She was willing to cooperate, but of course, during the preliminary talks, gusto lang muna niyang malaman kung ano yung mga information din laban sa kanya. Assuming that she was being guided also by her lawyers not to give too much information at this point, no, when she was invited for questioning or inquiry. Kabilang sa mga gusto sanang masilip ng ombudsman ang mga gadget ni Cabral. Kaya mag-a-apply ang ombudsman sa Sandigan Bayan ng cyber warrant para sa mga ito. Kailangan po talaga natin makuha agad-agad ang mga gadgets na ito
at the risk of them being altered, erased by family members or friends. And we afford all the respect and condolences to the family, the bereaved family, but there is this state interest that has to keep moving, and that is the investigation on the flood control. Ang sabi ng DILG, naibigay na raw sa pamilya ni Cabral ang kanyang cellphone. It was a crime scene, so there were lapses on the part of the investigators. But we are doing everything we can now para ma-retrieve lahat ng mga materials yan. Pero itinanggi ng asawa ni Cabral na naisauli sa kanila ang cellphone at iba pang gamit ng kanyang misis. Para sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.